Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at hold the Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. At ito pong inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kilohertz sa inyong mga talapitan. At ngayon po ay wala po ang ating katandem. Mukhang kung sa manok, gasiburo. Gasiburo. Yan ang manok lo pang sabong. Gasiburo. At out of town. Gasiburo. Out of town. Wala sa Metro Manila. Patawanin natin ng kaunti. Lagyan mo ng sound effect yung ating mga sinasabi. So bago tayo magpatuloy, ang sabi po ni Robin Padilla, at dahil ito ay alam nyo, ito reaksyon diyan sa impeachment trial dahil nakahilira dyan na yung sinasabi ng prosecution na top-notch lawyers ang kanilang nasa prosecution, at lalo na yung si attorney Ligutan. Nakala mo talagang pag naka-focus yung camera sa kanyang mukha akala mo nag-e-emote ng nagpapakita ng gilas. Pero ilang beses siya, kung sa basketball pa, binutata ni Keso. Si Keso. At Keso Escudero, binutata siya. Yung akala mo, tapos ito pang alam nyo, itong si Ligutan. Attorney Ligutan, nakakatawa dito. Dapat dito ang kanyang pangalan Uhugtan. Dahil nakita natin kung paano tumulo yung sipon habang siya ay nagsasalita. Lahat naman tayo sinisipon yung ating katandem gasiburo siburo. So yun manok yan na pangsabong na may kwan na sinisipon. So sabi ni Robin Padilla, kaya ito para sa inyo ito lahat, na lalo na sa prosecution ng mga abogado. Puro residential at taas ng pinag-aralan ang argumento ng mga hambog.
saan ba dinala ng kahambugan ninyo ang Pilipinas? Pati ito sa mga senador at saka sa mga kongresista. Sa sobrang taas ng pinag-aralan nyo, lumubog na tayo sa kahirapan. Baha, utang at maruming politika. Kaya ang nagsiyaman ay kayo at ang mga amo ninyong oligarko. Tama itong si Ruben. Kahit na minsan-minsan ay may sinasabi din namang tama. Ano? Sabi ni mga matatalinong matching, ay huwag naman tawagin matching, marami masasaktan yan, Ruben. Ano? Lalo-lalo na may kasama ka sa Senado na mukhang matching talaga. Relax. Mga matatalinong matching, may araw din kayo kay Tarzan. Sabi ni Ruben Padilla. Ano? So, alam mo, nakakatawa itong sinasabi niya. At alam niyo, totoo ito. At kahit ito ay konting joke na sinasabi, pero ito ay may katotohanan na yung sinasabi niya na matatalino ang matching may panahon din kay Tarzan. So, yun mga kababayan, ganyan po. At ngayon ay bakbakan uli sa Senado yung daw lutok na NBI from the BARRM region, yun ang isasalang ngayon. At ito pang Chief of Staff ni Vice President Sara na si Sulaika Lopez, yun ay kasama din na yan ay isasalang din sa kwan ngayon na mag-witness stand na tinatawag. Pero nagtataka ako diyan sa witness stand na sinasabi ay bakit nakaupo ang tao? Hindi naman nakatayo. Kaya ang pangalan witness stand eh. So ngayon ay kung kayo'y nanonood, makinig muna kayo sa amin, sa programa namin. At wala pa naman, mukhang pa sila naghahanda ng ang matinding paghahanda dyan. Actually, mga kababayan, yung merienda nakikita ko na may nagtutulak ng mga caterer at yun ang inaabangan ng nanonood dyan, yung pagbibigay ng merienda. So ngayon, sino ito mga, tingnan na suriin natin kung sino itong si Armando Virgil Ligutan. Huwag naman yung tawagin na uhugta. Talaga itong mga troll na to, hindi ako tumatawag diyan, may mga troll akong nababasa sa social media na yun ang sinasabi. Pero wag naman yung tawagin na uhugtan kasi hindi naman, minsan lang naman yun eh. At siguro dahil talagang hindi mapigilan, lumabas, Pero yan ay huwag na ho nating anuhin yan. Ipakilala natin kung sino ito, Dahil ito naman si Attorney Ligutan. Siya po ay managing partner of sa legal law. Ito yung pangalan ng kanilang law office sa legal law. Tagalite ito. Ay, nako. Kaya pala, Tagalite ay sa probinsya ni Speaker Romualdez, itong si Ligutan, Siya ay po'y nagtapos ng philosophy sa University of San Carlos, sa Cebu. At yung kanyang law, Juris Doctor, from the University of the Philippines College of Law. Kaya naman ay alam niyo, magaling na may mga competition na sinalihan itong sa
hindi ko alam kung anong competition ito, humanitarian law, at pumasa sa bar examination noong 2009. Ah, sabi, may nagpadala sa atin, doon daw sa Senate may orangutan din. Alam nyo yung orangutan, yan po ay ang orang, kwan kasi yan eh. Ang ibig sabihin na monkey. Tapos yung utan, yun po ay ibig sabihin tao. So yung parang mukhang punggoy na tao. Mayroon daw dyan sa Senate, meron na parang, hindi ko alam kung sino dyan ang tinutukoy nila sa Senate, no? At yan daw, ito namang si Kwan, si Ligutan. Alam nyo daw, ito ay, alam mo, ito, hindi ko alam kung itong sa Asidre ay LGBTQ++, ano. Boyfriend. Best friend forever daw ito ni Jules Asidre. Meron nga ako nakita ng mga ng mga larawan na magkasama sila, si Jules Asidre at saka itong si Ligutan. Now, whatever it is, kung ano ang kanilang relasyon, ay bahala sila sa buhay nila. Wala tayong pakialam doon. So, ito si Ligutan, ay talagang inaano nila na ito daw ay napakahusay na abogado, kaya talagang pinaparada ito ng prosecution. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Kasi itong si Kwan, itong yung mukhang maraming tigidig na congresswoman na si Loestro. Alam niyo, nasabi ko nga may tigidig, nakita ko yung close-up niya po. Walang hiya pala na. Ay, alam niyo, kung hindi nagme-makeup yan, napakapangit pala yan na babae. Wag na, pasensya ho. So, nagsalita ako ng pangit ako pangit din naman no? So yan ay, alam mo nyo, it takes one to know one. Ika nga, sabi na, kung sa English, alam mo kung yung pangit ka, ang tingin mo sa isa, pangit din. Parehas kayo. So, kwan yan, ay patas tayo, Congresswoman Loestro. Sa susunod do, advice ko lang, wag ho kayo magpakuha ng close-up. Masyadong close-up kita pati yung butas ng ano mo butas ng ilong at saka butas ng mukha mo, no? Huwag ka magpakuha, please. Kasi unless na yan ay nakamasilya. Alam niyo ba, may masilya na nagtatakip ng mga ganyan. Alam niyo, masilya, ginagamit yan pag mayroong gas-gas yung mga sasakyan. Minamasilyahan yan, nililiha. At saka yan ay pipinturahang muli. Pero ang mukha ay kahit anong masilya at kung anong liha na gagawin mo dyan, kung pangit pa rin yan. Wala tayong magagawa dyan. Dahil yun ang binigay sa iyo ng Panginoong Diyos na mukha. Na kung marami kang tigidig, di okay. Baka hanggang puwet mo may tigidig. So ito si Ligutan ay legal, ay talaga namang pagyayabang itong sinasabi dito para talagang masabi na siya ay pinaka mahusay. Kaya alam nyo kung bakit mga kababayan ko na itong si Loestro ay pinalitan, mukhang nadismaya itong mga kalaban ni Sara Duterte dahil sa grandstanding nitong si Loestro. At ngayon siya ay non-entity diyan sa hearing na yan. Andyan siya pero hindi siya ang nagmamando. Ang nagmamando diyan ngayon, ang behind diyan, yung itong mahilig sa saging na si dating Senadora Laila de Lima. Siya po yun, walang masama pag mahilig sa saging. Alam niyo yung saging, magaling yan pagka medyo may high blood ka kasi malakas ang potassium niya.
Pag kulang ka sa potassium, ang katawan mo, manghihina ka. Kaya kita nyo si Ginang Laila de Lima na dating senadora at ngayon ay kongresista, masigla dahil madalas may supply siya na saging. So, yun ang kanyang paborito na pagkain eh. Anyway, balikan natin itong si Ligutan, Ligutan accepted his role in the impeachment proceedings pro bono. Walang bayad ha? Salamat. Kasi alam nyo mga kababayan, ganito po yan eh. Itong, alam nyo, itong proceedings ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Ang gumagastos nito, tayo. Ang mamamayang Pilipino. Hindi naman sa bulsa ng mga nila Luistro, ni Laila de Lima, ni Romualdez, at iba pa na nag-akusa kay Jokno, Tenyo at kung sino pa dyan. Hindi sila nagbabayad nito, kundi ang taong bayan at ang estimate, ang gagastusin natin ay 2.5 billion pesos. Na dapat yan ay napunta sa pagpatayo ng ospital, ng eskwelahan, ng mga kalsada. Pero ito ngayon gagastusin lang dahil sa persecution at saka sa takot nila na baka si Sara Duterte ay manalo sa 2028. So yun po mga kababayan ang talagang dahilan kung bakit talagang persecute nila itong si Sara Duterte, So anyway, itong sinasabi nila na si Ligutan, accepted pro bono, saying accountability in public office, motivated his decision, BS, Ligutan. Alam niyo yung BS, Bachelor of, hindi, mahirap sabihin. Obol, mahirap. O third, bull third. Alam naman namin kung anong dahilan, at ito naman, UP graduate ka, natural, UP graduate, ay doon ka sa mga dilawan. So yan ay, in public statement, he argued that allegations involving millions of pesos in public funds deserve full scrutiny. Kung ganyan pong sinasabi mo, Atty. Ligutan, ano ang iyong opinion as a legal expert, kasi talagang husay ka na abogado, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan ng trilyon pesos sa flood control scam. Ano ang iyong masasabi doon? Dahil itong pinag-usapan ninyo dito sa impeachment ni Sara Duterte, kung di ako nagabali, this is around 175 million pesos. Kung sa salitang Bisaya, pong-it lang. Kung ihahambing doon sa ninakaw, ng mga kongresista at nabahagihanan pa nga yung ibang mga senador doon sa flood control scam. Ito maliit na pera na sinabi naman ng COA na wala namang katiwalian at yan naman ay under ngayon sa isang tinatawag na appeal doon sa Supreme Court. At ito, ang tanong ko naman dyan, paano naman yung million o billion pesos na confidential fund ng iba pong mga politiko natin, kahit nga yung mga local government, mayroon din sila. Ito ba'y tinitingnan nyo rin? Ito ba'y inuusisa din itong mga nag-akusa sa kay Sara Duterte? O lalo na yung kay Pangulong Marcos din na umaabot na ko ilang bilyon din ng confidential funds. So yan ay kung patas sana ang pagtrato, ay di lahat usisahin
at tatanungin. At Yes, alam naman natin na dahil hindi talaga yan inuusisa at yan naman ay ang kalakaran dyan na talagang pag yan ay na-disburse na. Hindi rin pwede i-identify confidential din, kaya tinawag na confidential fund confidential din kung sino pinagbigyan at madalas yan mayroong mga alias na ginagamit na katulad ng sinabi nila si Mary Grace Piatos. Ano? Maaaring ang susunod yan si Jose Tortillas. So yan ay mga alias lang yan. O si Jose San Miguel. O yung mga pangalan na hindi ma-identify kasi alam nyo, napakasensitibo ng mga informasyon na binibigay niyan doon po sa mga intelligence, sa intelihensya. Kasi katulad nga sa Department of Education na napasok na po ng mga kaliwa, ng mga NPA. Nagre-recruit sila. Kaya kailangan ngayon malaman ng ating otoridad at lahat naman na nakakalap na mga informasyon, yan po ay pinapasa din sa mga enforcement authorities natin katulad ng police, katulad ng NBI, para naman ay masawata itong ginagawang pagre-recruit. Ay kung matatandaan ninyo po mga kababayan, kaya itong katulad ng ginawa nila Franz Castro at saka itong si Satoru Campo, doon po sa Davao yata yan nangyari na yung nagkakaroon sila ng kaso na hindi ako nagabalik side speaking ata o kung ano man yan, na yan ay isa sa ehemplo na kunwari ang mga bata ay tinuturuan, may mga pumapasok na mga ganyan na makakaliwa sa mga areas na mga liblib na pook. At yan ay kailangan malaman ng Department of Education, kaya mayroon silang ganung mga pundo para gamitin sa pangangala po ng mga informasyon at ebidensya. So yan ay walang masama doon sa ginawa, So pero itong kasi alam niyo ito ay nililihis lang nila ang isyu mga kababayan, ang isyu ngayon ay impeachment. So para makalimutan natin yung trilyon peso na ninakaw diyan sa mga flood control na yan at saka sa iba pang mga project na katulad nga itong doon daw sa distrito ni Luistro, yung overpriced, yung mga cat-eye, di ba yung sa kalsada, mayroon nga nilalagay, binabaon sila diyan na pagka nagda-drive ka kagabi, nakikita mo ng parang may kulay green o kulay pula o kulay blue. At yan ay naggigiya sa mga driver kung nasa gitna sila o nasa tabi. Pero yan ay mura lang daw yan. Hindi naman ganun kamahal yan. Pero alam nyo, may mga allegation na doon sa distrito ni Luistro, hindi natin alam kung sino ang nag-pundo niyan at kung saan yan, o kung baka insertion din naman sa budget ng ng Pilipinas, ay malaki ang overprice na umaabot daw na mahigit 10,000 yung dapat wala pang 2,000 na produkto. At marami pang ginagawa itong ating mga katiwalian, itong ating mga opisyal. Ang isa po diyan, alam nyo, yung pailaw, yung isang poste, 100,000 ang halaga niyan mga kababayan. Kaya pag may nakita kayong pailaw, tiyak, yan po ay project ng pagkakitaan. Yan ay overpriced ng mga project yan. So ito ngayon, itong siligutan, so sinasabi niya, he argued that allegations involving millions of pesos in public funds deserve full scrutiny, pointing out the contrast with cases where public officials have received lengthy prison sentences over much smaller amounts. Ito na naman, nakita ko na naman sa TV siligutan, naka-make up siya ngayon. Pulang-pula ang mukha dahil nakahanda po siya
muli na siya ay nakafocus na naman sa camera na para bang siya ay isang sikat na artista sa isang pelikula. Nakafocus na. Pulang-pula yung mukha, ano? Hindi ko alam kung namumula sa sampal ng kanyang asawa o sa kanyang kasabahan o namumula dahil sabi niya, ito na naman kami. Pulos na naman akong, ang gagawin ko ngayon ay pulos naman yung objection, Your Honor, ha? Tapos sasampalin naman siya ni Quezon ng objection denied. Yun ang naman ang nakikita ko dyan eh. Pag wala kasing katuturan ng objection, itong si Quezon, mabilis to, ay denied. Yun ang sinasabi. Tingnan natin ngayon kung ano mangyari. Kung yan ay objection denied naman. Pero namumula naman itong si Ligutan, siguro baka nakainom ito, no? Para lumakas ang loob. Ganyan po ang ginagawa ng iba eh. Pampalakas sa loob yung alak. So ito eh, where public sinasabi has received lengthy prison sentences over much smaller amount. So masasabi ko dito, kaya ito religutan, kung ito po ang inyong sinasabi, mag-pro bono din kayo on your own. On your own. Habulin ninyo po itong mga may nagawang katiwalian. Nagawang katiwalian laban sa atin, lalong-lalo na yung sinasabi natin diyan na flood control scam, ano? Yun po ihabulin ninyo. Talagang itong si alam nyo itong si Atty. Ligutan na parang naka-lipstick pa eh. Alam nyo kasi pinapanood ko yung proceedings, ano? Parang naka-lipstick eh, at saka puting-puti ang noo, tapos mapulang-mapula yung kanyang mukha, yung pisngi. Talagang ay siguro pinaghandaan talaga niya. So sinasabi niya dito, his participation immediately thrust him into national prominence with observers describing his courtroom presentations as methodical, composed, and deeply grounded in legal principles. Ang galing naman na sumulat ito. Ito yung binabasa ko lang na sa isang post ito. Napakahusay. Magkano kaya binayad dito? Sa sumulat ito. Ano? Kasi, court methodical, composed. Nagpanik niya ito. Nang siya ay madalas nag-object, sabi ni Escudero, denied. So yan ay alam nyo mga kababayan, tingnan na lang natin, papanoorin natin itong mga, sabi nga ni Kwan, pulos kayo kahambugan eh. So, ito ay pala dati naman talaga siyang, alam nyo itong si Kwan, Ligutan. Ang kanyang background ito, mga kababayan, anti-Duterte ito. Dahil nung panahon na si Pangulong Duterte ang ang presidente at kasalukuyang pinapatupad yung tukhang o yung anti-drug war, anti-illegal drugs campaign. So sa kanya, yan ay talagang kinukontra pala nitong si Ligutan na ito, ano. At meron akong nakita na isang post at hindi natin alam kung ito ay totoo o hindi, pero maybe it's worth mentioning na meron daw itong mga contact din doon po sa makakaliwang mga grupo. At of course, andyan naman sa may Makabayang Black naman dyan, at yung Makabayang Black, ang kanilang political views ay talagang makakaliwa. At yan naman ay hindi po nilang pwedeng pasubalian dahil if you believe ng ganyang, ay andyan si Tenyo, ay tingnan kalkalin ninyo itong si Tenyo at yung dating mga kasamahan niya, they believe in at kung ang sympathist nila ay doon sa makakaliwang mga sa kabundukan, ayan makikita natin kung ano ang orientation at likaw ng kaisipan. At siguro itong si Atty. Ligutan ay maaari, no,
maari na ganyan din po ang kaisipan. Ano? At hindi po naman natin pwedeng arukin ang laman ng kanyang utak. Pero ang kanyang stance pala na dati naman siya talaga, he is against sa ginagawa. Siguro ito ay maaaring kakampi ito ng Makabayan Black or ng mga Padilaw at maaaring ang kanyang orientation is talagang anti-Duterte siya, mga kababayan. At bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po, alas 2:30 ng tanghali at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctor on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa ating mga talapitan. So ngayon, yung ating nakikita natin ng impeachment trial. At nakikita natin na ang mga senator judges ay nakasuot ng maroon. Maroon o wine red na robe, no? Na mahal daw ang isa niyan. Kita nyo kung magastos tayo dahil sa interest lang ng ibang mga grupo na natatakot. Actually, what is driving these people, mga kababayan? Kung ano nagtutulak? Na gusto nila mo, wala, sandali lang. Itong mahirap pag wala ka katandem. Pag nasamid ka, ang sarili mong laway. Nasamid ka, no? Yan ay, uubuin ka, mag-isa ka. Ha? Solo flight ka. So anyway, at alam nyo, itong ginagastos natin, ito'y hindi interest ng taong bayan. Kasi nakita ko mga survey, nakita ko yung mga interview sa ordinaryong mamamayan. Ang iba nga hindi nila alam kung bakit may impeachment. At marami sa na-interview na hindi sila pabor. Tumututol sila sa ginagawa ngayon na impeachment laban kay Sara Duterte dahil maliwanag sa kanila, sa taong bayan, sa majority ng taong bayan na ito'y political persecution, mga kababayan ko. Kahit saan mo titignan na aspeto. At katulad ditong pinag-usapan nilang Article 4, na ginigiit na mayroon daw plano itong si Sara Duterte na ipapatay itong si Pangulong Marcos, si Lisa Araneta at saka si Romualdez. Pero dahil yung nakita natin na video kulang kasi out of context. At yun ay, alam naman natin kung bakit nasabi ni Sara Duterte na kung ipapatay niyo ako, meron na akong nakausap, napapatay din sa inyo. Kung ang isang tao, mga kababayan, common sense, logic, kaya lang kung ang common sense nila ay nasa puwet nila, ako'y naluluha lang, sandali lang. Kung ang common sense ay wala sa utak, kundi andun sa puwet, ay talagang wala. Skewed reasoning. At ito namang mga abogado na katulad nitong siligutan, pilit na itinutuwid ang isang baluktot. Ganyan po yan
Ha? Pag tiningnan mo talagang yung malikot ang mata, ay ibig sabihin nagsisinungaling. Yun ay, at ito naman kanyang inuusisa, mga kababayan ko. Akala mo, tingin ko parang tupang maamoy. Ha? Na parang bang sabi niya, ano kayang nangyari na andito ako ngayon at ako'y dina-direct examination ng abogado ng prosecution. Ngayon, sasabihin ko, kung ito'y parang tupang maamo dahil direct siya ay witness ng prosecution, ay kung tupang maamo siya at hindi siya makatingin ng diretso dahil nakatungo, yun ay isa din ho sa mga indikasyon na ang isang tao ay nagsisinungaling, mga kababayan ko. Ganyan po nga, mababasa nyo po sa body language, no? Sa body language at saka sa mata, lalo na yung pag lalo na yung pag mabilis na bukas sara ang kanyang mata. Ayan ay indication na nagsisinungaling at hindi niya kanyang parang out of place siya. So ngayon, kung para siyang mahamong tupa, mamaya pag yan ay na-cross-examine naman ng mga abogado ng depensa ni Sara Duterte, baka naman ayan ay mukhang hindi maihing pusa. Alam niyo yung termino ng mga matatanda sa Katagalugan, yung taong anong pihit na hindi ho alam kung ano gagawin. Sabi nila para kang isang pusang hindi na iihi. So yun ang sinasabi ng mga matatanda na anong pihit na halos akala niya mainit yung puwet niya na gusto niya tumayo. So yun ay mga kababayan. So ngayon itong ating mga senador na nakaupo ngayon, nakala mo talagang prim and proper. At yan ay mga kagalang-galang dahil ang mga pangalan yan may hon. Hongang sa harap. Pero honorable po ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Isipin ninyo, mga kababayan, itong ating mga government official, nakalagay sa kanilang pangalan, honorable. 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 Ano bang honorable? Kagalang-galang. Pero mayroong bang honorable na kawatan? Yun na naman, mga kababayan Yun ang tanong natin. Tinawag kang honorable rubber, honorable hold upper, hindi lahat na lang ng kawatan, ay tawagin din natin honorable dahil yun naman ang pinapakita ngayon diyan sa gobyerno natin. Lahat ng government official, honorable. At ito siguro si Ligutan, alam ko, gusto siguro ito sumali sa Ewan ko kung meron pang Itbulaga, siguro pwede ito sa Itbulaga, o kukunin siyang artista ng isang production company. Hindi natin alam kung anong pang buhay ay sa ABS-CBN pwede siya. Anyway, ito pong sabi naman ito din ang isang gustong pumapil madalas na senador, Ito ay tayo nagkukomentaryo lang, mga kababayan, We have nothing against these people, Wala tayong masamang tinapay dito kay Ligutan sa kanyang kino-cross-examine at saka sa mga oposisyon, sa mga prosecutors. So, we have nothing against them personally. Pero as a citizen, that is one of those that pays also taxes. Walang hiya pag bumili tayo ng gamot natin ayaw i-honor yung ating senior citizen card kung wala kang resita ng doktor. Isipin nyo, mga kababayan, ganito yan Pag ikaw ay bumili ng gamot, let's say sa hypertension,
nagkakahalaga ng 5 piso ang bawat isa. Bumili ka dahil kailangan mo yan. Sabihin na natin, bumili ka na good for 1 month. So that's 30 tablets, 150 pesos. Now, gusto mo i-avail yung senior citizen discount. Ipipresenta mo ngayon yung senior citizen card mo. Pati yung may booklet yan. Sasabihin sa iyo sa butika o yung pinakamalaking drugstore dito sa Pilipinas, nasaan po resita ninyo? Isipin mo, pakukunin ka ng resita para ma-avail mo yung diskwento na 20% doon sa bibilhin mong gamot na yung 150 pesos na bibilhin mo, may discount na 20%, so that is around 30 pesos ang makukuha mo diskwento. Kukuha ka ng resita sa doktor, magkano babayaran mo? Ang pinakamababa po, 500 pesos. Paalala ko lang na itong ating na hindi ka makabili ng gamot at they will require you to present a receipt. Tingnan nyo, 500 pesos na 30 pesos lang yung hinahabol mong gamot. So, alam nyo mga kababayan, na siguro itong mga honorable natin dyan sa Senado, ito yung panawagan natin sa Senado at Kongreso. Kayo po'y gumawa ng batas na yung mga katulad ng maintenance medicine para sa matatanda ay hindi na kailangan na resita dahil yun naman ay recurring tuloy-tuloy yan habang buhay. Kailangan nilang uminom ng mga atorvastatin, yung amlodipine, losartan, metformin at kung ano-ano pa na hindi na kailangan po na mag-present ng resita dahil alam naman natin na napakamahal po kumuha ng resita. Pupunta ka sa doktor, Dok, pakiresitahan mo nga ako ng gamot para sa hypertension. Titingnan ka, oo nga, meron ka. Tapos paglabas mo doon sa sekretary, mag-aabot ka lang 500 pesos. Tapos bibili ka 30 capsules na naman kailangan o 30 tablets lang. After they will require you to pay 500 for a 30 pesos discount. Makita naman natin yung injustice dyan po sa Pero ngayon nakapokus sila na kanilang gusto matanggal si Sara Duterte para ma-disqualify. Pagdating po sa 2028, hindi makatakbo, At ito, sigiligutan siguro, baka tumakbong senador ito, Huwag niyo iboto kung tatakbong senador yan. Anyway, ito po si Ping Lacson na madalas din pumapel. Sa ngayon, talagang pumapel itong si Ping Lacson, Kung ano ang mga sinasabi na, so sinabi niya ngayon, ay impeachment court seeks to speed up Sara Duterte trial. Okay? Kung gusto niyo speed up, mga kababayan, dismiss nyo. Para wala na, ganun naman mangyayari. Ganun naman mangyayari dyan. Pagdating sa dulo, sabi nga nila, kahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan pa rin nagtatapos ang prosesyon. Nagaling sa simbahan, umikot sa buong Metro Manila, pagdating po, babalik din sa simbahan. Ganyan po ang nangyayari dyan sa impeachment na pag tiningnan mo sa composition pa rin ng Senado na 24 at marami pang mga argumento kung anong sinasabi nitong mga may Alzheimer's na mga dating Justice of the Supreme Court. Alam nyo kung sino yan, kilala nyo yan, may Alzheimer's yan. Ang kanyang first name ay Aldin, Alzheimer. So anyway, alam nyo mga kababayan, yung sinasabi nila na pwedeng hindi sundin ang 16
at kailangan daw dumulog sa Supreme Court, kahit anong baliktad nyo sa konstitusyon, nakasaado na ang basis ng conviction is 24. 16. To convict Sara Duterte is 16. Hindi 15, no? Sara Ate Claire, hindi po 15, ano? So 16 talaga ang conviction kahit anong gawin ninyo. Sabi ko nga, kahit tumuwad pa si Luistro dyan at tumuwad, sabay sila tumuwad din ligutan, hindi po maaring hindi 16 votes ang conviction, mga kababayan ko. So ngayon, sinasabi na ngayon ni Ping Lacson, the Senate Impeachment Court is exploring ways to expedite the trial of Vice President Sara Duterte, saying she is also entitled to a speedy trial according to Senator Panfilo Lacson. Tama. She is entitled to a speedy trial. Pero alam nyo, si Ginang Sara Duterte, Carpio, Ginang, ay alam nyo, nakahanda siya sa impeachment. Sabi niya nga, bloodbath, I will be blooded but I'll be unbowed. So nakahanda po siya sa mahaba-haba na impeachment trial. At alam naman natin, pag binasa nyo itong sinasabi ni Ping Lacson, alam nyo, ito'y para bang kunwari, kung makampi siya kay Sara, I think BP Sara is also entitled. Just like any respondent in an ordinary court hearing to a speedy trial. Correct. So we have to devise ways to speed up the proceedings. Speed it up, not to compromise the presentation of the evidence, but speed up in such a way that we don't waste a day in the trial. So ngayon kailangan umpisahan na lang ninyo alas 9 sa umaga ang trial. Sabihin nyo sa kay Win Gatchalian, alam nyo ito, pag nanonood ako sa mga impeachment trial, naawa ako kay Win Gatchalian Kulang na lang magtinda ng ng fishball. Yan po sa Senado. Wala siyang ginagawa Parang akala mo siya yung tawag yan, stenographer ng court, stenographer, Pero alam niyo naman itong si Win Gatchalian ay tahimik lang yan. Tahimik lang sa tabi ni Quezon, ni Tis. Pero yan naman ay nakikita naman natin na nakikinig siya. Nakikinig siya sa mga pangyayari diyan po sa Senado. Ngayon ay tama itong si Ping Lacson. So gawin ninyo alas 9, you start at 9 o'clock in the morning hanggang alas 2. Pagkatapos alas 2 naman, kayo naman ay yung plenary ninyo para naman basta pag-uusapan ninyo ang mga nakabinbin po na mga dapat ipasahan ng mga batas. Dahil 3 araw sa isang linggo, ilang oras lang naman yan. So abutin tayo siguro ng New Year. Hindi pa natatapos ito. Itong hearing na ito na ginagawa sa impeachment. At alam naman natin na pagdating sa dulo, sabi ko nga, ang prosesyon, kahit anong haba niyan, ay doon pa rin matatapos sa simbahan. Ganyan din po ang mangyayari dyan So sinasabi ni Lacson, he suggested to Senator Escudero, the presiding, that all witnesses scheduled to testify within the week stay in a holding room at the Senate during trial day from Monday to Wednesday. Ikulong ninyo po ang lahat ng mga witness para hindi na parang katulad ng ginawa niyong pagkulong doon sa mga
sa Quadcom doon sa mga witness na hindi inyo nagustuhan dahil hindi kumakampi sa inyong sinasabi. Ano? So, ikulong na lang ninyo para pagtawag nyo, andyan na kaagad. Ha? So, yan ang pinakasolusyon dyan. Ha? So, may holding daw, may holding. Ano yan, baboy? Na i-holding nyo. Yung mga kakatayin na baboy, ino-holding yan doon sa katayan. Eh. So, yan ay sinasabi daw, witnesses lined up by the or defense for 1 week must already in the Senate process. So, hindi, ganitong gawin ninyo pinakamaganda. Ipunin nyo sila sa isang hotel. Lahat sila andun sa hotel. Tapos sabay-sabay sila napupunta sa Senado. Na wala talagang ligtas. O kayo, yung mga witnesses, lahat kayo ay isang lugar. Sabay-sabay kayo sa Senado, no? Para talagang natitiyak ninyo na andun ang witnesses na hindi makapagsabi na masakit ang tiyan ko, hindi ako maka-attend. Excuse me muna. So yan ay, alam nyo, mahalaga yan kung ganyan na gusto nyo matapos kaagad ito. Start kayo ng alas 9 sa umaga. Bilangin ninyo kung ilang oras kayo na mag-deliberate. So start 9, matatapos kayo ng 2, that is around 5 hours. Or maybe you could extend. Tapos ang inyong session ay di gawin nyo hanggang Biyernes. Wag na ho yung mga ano pa, mga kung ano pang mga napagtuunan ninyo ng pansin itong impeachment case, ano? Dahil ito naman ay sabi dito, the student to exhaust the 11 days for just one article. It will take us until Christmas if our place is one witness a week. Hindi lang ho, Christmas baka abutin pa ho ng Semana Santa sa sunod na taon. Hindi pa natatapos itong impeachment case na to, no? So, tama ka, Ping. Minsan tumatama din naman yung sinasabi mo eh. So, isipin mo 11 days for one article para lang patunayan na si Duterte ay nag-grave threat laban sa kay Presidente Marcos at saka yung kanyang, alam niyo, yung grave threat tapos pinaplano kung paano papatayin itong si Presidente Marcos, si Lisa Araneta at saka si Romualdez. Alam niyo ho, mga kababayan, ang isang taong nagpaplano ng paghihigante at ang isang tao na nagpaplano ng assassination sa isang public official, yan po'y tahimik. Walang nakakaalam. Ang pagpapaplano ay ginagawa na sikreto. Hindi po yung ina-announce. Ina-announce na pupunta ka sa radyo dito po sa CBSDWED. Announce ko, si ganito ay aming ipapapatay. O i-assassinate namin. Hindi ganyan po ang assassin. Ay malay ninyo, kung ang kinuha si Jackal at saka si John Wick, ayan ay matagal na usapan pa yan bago dumating sa Pilipinas. So, yan po ay alam nyo yung mga pumaplano ng assassination. Hindi yan sinasabi. Yung mga nagsasabi, sa aso nga ganito eh. Ang aso na madalas tumahol, a barking dog never bites. Yun ang madalas na sinasabi ng matatanda, no? Na ang barking dog daw never bites. So ganyan din ho ang mga may plano ng mga katulad ng mga sinasabi nating assassination. Kung sino man ang target nila, hindi natin alam. Pero yan ay tahimik. Bigla na lang ginagawa yan. Kuminsan nga riding in tandem lang eh. Pero alam niyo, riding in tandem lang, meron na silang plano kung saan nila babanatan ang kanilang target
at yan ay minamanmanan nila yan ng matagal na panahon. Tinatingnan nila yung pattern ng kanyang galaw at kung saan nila titirahin ng mas ligtas na lugar para sa kanila at mabilis ang kanilang pagtakas matapos nilang gawin ang krimen. Ganun po yan. Pero itong Article 4 na ito, they're trying to establish na si Sara Duterte meron hong plano na assassination attempt. Yan bang kanya na dahil sa kanyang bugso ng damdamin, dahil doon sa pagkakulong ng kanyang chief of staff, na dadalhin doon sa women's correctional, no? Na wala namang kasalanan dahil actually ang dinadala sa women's correctional, yun lang pong yung mga convicted criminals ng mga babae. Pero itong wala hindi naman convicted itong si Attorney Zulaika Lopez. So in a way, dahil sa bugso ng damdamin sa pagkamuhi at pagkagalit ni Sara Duterte, nabanggit niya ngayon. At alaman pa niya na mayroon hong death threat kanya, na mayroong mga nagpaplano na siya ipapatay. Kaya nabanggit naman niya ngayon na yan ay sinabi niya, kung ako ipapatay nyo, ako may kinausap na para gumanti sa inyo. Papatayin din kayo. So yan ay, alam nyo, sa mga high school nung araw, yung mga bata, yung mga high school, may mga bully na pagkakuan, sasabihin, susuntukin kita eh. Sige, pag sinuntok mo ako, isusumbong kita kay ate ko. Si ate pala niya ay black belter sa karate. Kaya ganun si ate, ang ganyang susumbungan, hindi si kuya. Dahil si kuya niya, bali ang mga daliri, nakapilantek ang mga daliri. Kaya kay ate siya magsusumbong. So, yun po ang example diyan mga kababayan, na itong sinabi ni Sara, and they're trying now to bring in witnesses to attest to the fact daw na si Sara Duterte uttered these words, mga grave threat, at mayroong plano. They are trying to establish the fact na may plano daw si Sara Duterte na ipapatay si Presidente Marcos, si Lisa Araneta, at saka si Martin Romualdez. Ay yun po ay isa sa ground for impeachment. Yun ang kanilang gusto i-establish. Pero abangan ninyo mga kababayan, at pagkatapos ng programa namin at kayo po ay manonood, tingnan nyo kung paano i-demolish ngayon ng defense itong mga witnesses. At ito ay nakikita ko ang isang witness parang kinakabahan na. Nasabi niya, pag nagkamali ako ng salita dito, baka mamaya pagka cross-examination, sasampalin ako ng aking sinabing mali. At ito namang talagang ito namang si Juan siligutan, maputla na yung mukha, na akala mo, alam niyo, nakikita niyo yung mga pelikula ni Panchito, ni Dolphy nung araw, pag lumabas po yung mga bangkay, ganyan po ang kaputi ngayon ang mukha niligutan, mga kababayan. Malapit na tayo matapos. Ako'y natatawa lang dahil alam nyo, pagdating doon sa Semana Santa, at kung ito tuloy-tuloy pa rin itong impeachment case, paghatol nito mga kababayan, wala pa rin mangyayari. Hindi pa rin ito ay aking forecast, no? Na maaring mali ako sa aking pananaw. Pero wala pa rin mangyayari na impeachment. Kahit ganun pa rin kahit anong mangyayari diyan na paglabas nitong mga invento na mga witnesses, na mga wala namang sinasabing katotohanan, pero pagdating sa pagbubutuhan pa rin yan ng mga senador, at kung titingnan nyo ngayon kung ano ang komposisyon ng Senate, ilan yung minority, ilan ang majority, ay tiyak
hindi pa rin aabot sa 16 ang makukuhang boto. At babalik pa rin tayo at aalis itong mga magigiting at katulad ditong Ligutan, Attorney Ligutan, uuwi na luhaan sa kanilang mga bahay at wala na tayong oras. Ito pong inyong likod, Jake Ortiz at saka sa Dr. J at sa ngalan ng ating kasamahan, Dr. R, kami po ay nagpapasalamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yo! Sa panahon ng ingay at chismis, ere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo.